Ang susunod nating video tutorial naman ngayon ay tungkol sa paglalagay ng narrator. Unang-una po dapat naka-open ang ating developer tab. Sa mga previous nating tutorials, itinuro ko na kung paano ilabas ang developer tab. Pero uulitin ko pa rin. File po, pumunta po tayo sa File, Options, Customize Ribbon. Sa main tabs, dapat po ay naka-check yung ating developer tab. I-check po natin yan para po lumabas yung developer tab. Just in case po na hindi pa po siya nakalabas sa ating menu. Ito po ang ating developer tab. Halimbawa po, yung PowerPoint na nagsasalita. Kasi yung mga bata, nasasanay silang magbasa. Kapag mga presentation, nagbabasa sila. Paano kung mabagal magbasa yung bata? At mas okay sa kanya kapag naririnig niya. Di ba po? So, bigyan natin ng iba pang option. Bukod sa pagbabasa, pwede rin nilang marinig yung kwento. No? Pwede rin silang marinig. At pwede pa nilang ulit-uliting pakinggan yung kwento. O kaya naman, gagawa tayo ng quiz na sa halip na babasahin yung tanong, ay pakikinggan nila ito. Doon mas magfo-focus yung mga bata, di ba? Subukan natin. Maglalagay ako ng command button. Kapag pinindot ko tong command button, hello. Magsasalita siya ng hello. So again, kumuha ako ng command button mula dito sa control sa developer tab. Kiklik ko ang properties. Sa mga nakaraan nating mga video tutorials, marami na tayong mga nakitang maaring gawin sa properties o baguhin sa properties ng mga control para mas maging maganda ito sa paningin. Ang backcolor niya halimbawa ay gagawin ko siyang kulay blue. Ang caption niya ay speak. No? Ang font, papalitan natin siya ng font para mas makita po natin. Ayan. At importante po ang pangalan niya. Ang pangalan niya, since siya ay command button, so mag-start siya sa prefix na CMD and then yung kanyang purpose. CMD speak. Ayan. I-double click po natin siya. Mapupunta po tayo sa code. Dito, ang unang-una nating gagawin sa code para mapagsalita natin yung ating mga controls ganito. Unang-una, i-click natin yung tools. Pumunta tayo sa reference. Click natin yung reference. Sa reference, ibababa natin yan, hahanapin natin yung Microsoft Speech. Dapat i-check natin yon. Ibababa natin siya, alphabetically arrange yan. Ayan po, letter M, Microsoft Speech. Okay, hanapin natin VTS. Microsoft Speech Object Library. Dapat po naka-check yan. Huwag po natin kakalimutan, enable po, check po natin yung Microsoft Speech Object Library and click OK. Ayan. At pagkatapos nun, nandito po tayo sa slide 1 ha. Nandito po tayo sa slide. Magko-code po tayo sa slide mismo. Ayan po. Dim. Halimbawa, variable. Kapag ginagamit natin yung salitang dim, nagdi-declare tayo ng variables. Variable na hahawak doon sa mga salitang gustong bigkasin ng ating control. So, anong variable ang pwede natin gamitin? Halimbawa, boses. Dim boses as SP voice. Ayan po.
So, ang pangalan ng variable natin, hahawak doon sa mga salitang bibigkasin ng control natin ay boses. Yan. Pagdating po dito, kapag clinic ko yung CMD speak, magsasalita siya. Ayan. So, isi-set natin siya. Set boses equals new SP voice. Isi-set natin siya as new SP voice. Oh, sorry, boses. Boses. At i-set din natin yung iba pang mga properties niya. That alert boundary. Alert boundary is equal to SV phoneme. Tapos, boses dot rate. Sabihin natin equals -1. Itong rate, ito yung magpapabagal at magpapabilis. No, magpapabagal at magpapabilis. Ang rate nito ay from -10, pinakamabagal, to +10, pinakamabilis. Walang 0. Hindi po siya magsasalita kapag 0. Tapos, boses dot speak. Dapat po ang string ay nasa loob ng double quote. Sabihin natin, hello everyone. Tapos, sa dulo ay flag sync. Yan. So, testingin na natin. Balik tayo doon. Close ko muna to. Run. Hello everyone. Nare-record kaya yun? Isa pa, isa pa. Hello everyone. O, di ba? Nagsasalta siya, hello everyone. O, ganun pala. Ganun lang. Ganun lang simple maglagay ng narrator sa ating slide. And show natin. Balik tayo sa view code. So, ang susunod naman natin gagawin, paano natin i-post at i-resume. Kasi halimbawa, storytelling o nagbabasa ng story, mahabang paragraph yung ating boses. Nagna-narrate siya, tapos ipopost natin, and then i-resume natin. So, yun ang susunod nating lesson. So, balik tayo doon. Magdadagdag na naman ako ng panibagong control. Ang pangalan ng control natin ay halimbawa CMD post. Ang caption niya ay post. Back color, gawin natin siyang red. Font, gawin natin yan. Pag clinic ko ito, magpo-post. Magpapalitan ngayon yung kanyang caption ng resume. Pag clinic ko yung resume, babalik naman siya. Itutuloy niya yung kanyang sinasabi. So, ang nakalagay dito, hello everyone, masyadong maiksi, 2 words lang. Kukuha tayo ng ibang, medyo mahaba-haba. Halimbawa, ito. Galing ito sa LR. Halimbawa, now that you know what to expect from, ito. Yan. Copy. Ipipaste ko siya dito. Paste. Yan, medyo mahaba-haba. Pagdating naman dito sa post, pag clinic ko si CMD post, dapat titigil siya. Ngayon, kapag clinic ko si resume, dapat magre-resume siya. So,
post. So, kung makikita ninyo, ang code lang na inilagay ko muna ay post. Post lang yan, ha. Balik tayo doon, i-testing natin. Run, speak. 1 Antonia is the value number of the grade. Titigil siya. Pag clinic ko yung speak, mag-uulit na naman siya. 1 Antonia is the value number. Pag clinic ko yung post, titigil siya. Pero pag clinic ko yung speak, babalik na naman siya sa first word. No? Kaya dapat yun, itutuloy na lang niya. Resume naman. So, para ganun, gagawin natin, magagamit tayo ng if statement. So, if cmd post that caption, diba? Tiningnan natin yung caption niya. Ay post. Kapag post ang kanyang caption, ipopost niya yung boses. No? Tapos, papalitan niya yung caption ng CMD post. Ipopost niya at papalitan niya yung caption ng papalitan niya yung caption, gagawin niyang resume. Else, ano ang gagawin niya? Bosses.resume. Tapos, ibabalik niya yung caption sa post. Ayan. Tapos, and if. Itatry na natin. So, kapag ang caption ng CMD post ay post, magpo-post muna siya. Tapos, papalitan niya yung caption ng resume. Kaya, kapag resume na, kapag hindi post ang kanyang caption, magre-resume ngayon yung boses. Ibabalik niya ngayon yung caption sa post. So, kapag ganun, dapat pala, ang initial na caption ng CMD post ay post. Kaya pagdating dito, dapat isiset natin palagi na ang caption ni CMD post ay, bago siya magsalita ay post. Yan. Yan. Ipasok ko lang siya para mas malinis tingnan. Yan. So, testing natin. Subukan natin. Okay. Try na natin. Speak. 1 Antonia is the value number of the grade. Post, titigil. Resume, tutuloy. 1 Antonia is the value number of the brave the floods to save the strand. O, diba? 1 Antonia is the value number of the brave the floods to save the stranded civilians. O, diba? Ganun lang po maglagay ng narrator. So, halimbawa, gagawa tayo ng quiz. Gagawa tayo ng quiz. Magdadagdag ako ng slide, no? Magdadagdag ako ng isang slide. So, slide 2. Gagawa tayo ng quiz, halimbawa. Identify the meaning. Identify. Kakopy lang ako dyan. Tapos, balik ako dito. Diba? Pipaste ko siya dito.
makita. Listen. Identify the meaning of the underlined words through context clues. Choose the word from the word pool below. The words. Listen the question and identify the meaning of the words. Insert. Gumagawa lang ako halimbawa ng ano ha, ng quiz. One. Color, gawin natin. Yan. Kapag clinic ko yung question 1, magsasalita ngayon yung question 1. So, yung bata, hindi niya babasahin. Hindi niya babasahin, pakikinggan niya ngayon yung question. Ngayon, kapag ganyan, question 1, gagawa rin ako, question 2, question 3, question 4. Nagka-copy and paste lang po ako. Copy and paste, copy and paste. Yan. So, 5 questions halimbawa. 5 questions. Question number 5. Pag clinic ko si 1, magsasalita ngayon yung ating question. Bibigkasin niya. Ito naman sorry. Mag-i-insert ako ngayon ng home. So, ika-copy ko si post. Gagawa tayo ngayon ng question. Pero, this time, dito tayo gagawa sa module. Ayan. Paano ulit magdagdag ng module? Right-click, insert module. Ayan. Bakit tayo gagamit ngayon ng module? Kasi, itong mga control na gamit natin ngayon ay mga shapes. Sila ay galing sa insert menu. Hindi sila galing sa developer tab. So, kapag ang mga object na lalagyan natin ng command ay hindi galing sa developer tab, lahat ng magiging code natin ay ilalagay natin sa module. Kaya dito tayo sa module. So, pagdating dito sa module, magsiset tayo ulit ng panibagong variable. Hindi na siya din. Public na. So, public, halimbawa, public voice as SP voice. Nagamit na kasi natin yung boses dun sa isa kanina. So, halimbawa, ibig sabihin lang nun, pwede tayo mag-declare ng kahit na anong variable. Pero sana, yung pangalan ng variable natin ay naayon pa rin sa kanyang purpose. Gagawa tayo ng function. Question 1. Yan. Public sub, question 1. Pag enter mo, automatic lalabas yung sub. So, isi-set natin, set voice equals new SP voice. Tapos, voice that alert boundary is equal to
Swift-on. Voice that rate is equal to, sabi natin, -1 para hindi siya masyadong mabilis kasi medyo islang sila, kaya dapat medyo mabagal siya. So, voice that speak. Kuha ako na yan ng question dito. Antonia. Ngayon, kapag masyadong mahaba, pwede nating putulin yan. Lagyan natin ng ampersand, space, underscore, tapos pwede na tayong bumaba ulit at maglagay na naman tayo ng panibago. Second line. What is the meaning of the word? Yan, halimbawa, di ba? Tapos, yan. Yan yung question number 1. So, iti-testing na, pagdating naman dito, i-click natin yung number 1, insert, action, run macro, question 1. Slide to question 1. Okay. Testing natin. So, pwede na nating subukan. Testing natin. So, yan, subukan natin. Run natin. Run. Number 1. Antonia is the valiant young girl who braved the floods to save the stranded civilians. What is the meaning of the word valiant? Di ba? So, instead na babasahin nyo yung question, pakikinggan niya. Ngayon naman po, kanina, kinuha ko yung post, kinopy ko siya, pinaste ko dito. So, yung code po niya, ikakopy din po muna natin, no? Kakopy ko lang siya. Tapos, pagdating dito, double click, ipopost ko din siya. Yan. Yun nga lang, yung boses, palitan natin ng voice. Kasi voice yung gamit-gamit dito. Voice yung nagsasalita. Kaya palitan natin ng voice yung boses. Para kapag Number 1. Antonia is the post, titigil, resume, young girl who braved the itutuloy floods niya. to save the stranded civilians. What is the meaning of the word valiant? So, magdadagdag pa tayo ng pangalawang question. Number 2. Developer tab, view code. Okay. Kapag nagre-red po, ibig sabihin mali po yan. Error po yan. So, magdagdag tayo ng number 2. So, question number 2. Yeah. So, number 2, she has, pagdating dito, pwede tayong maglagay ng yan. Puputulin natin para hindi siya masyadong mahaba. Yan. Anong word yung inanan? Impeccable. Yan. Yan naman ang number 2. Ang rate natin dito ay -1. Kapag ito ginawa nating -2, mas babagal po siya. So, pagdating po dito, click natin siya, and then, insert, action, question 2. Yan. Run. Number 2. So, mas mapapansin natin, mas mabagal na siya ngayong magbasa. Post.
Resume. Model Student of the Year. What is the meaning of the word impeccable? So, yun. So, mas mabagal magbasa kapag ang rate mo ay -2. Mas normal lang yung 1 or -1. Halos hindi sila nagkakalayo. Pero walang 0. Kapag 10, masyado na siyang mabilis. Hindi na natin siya mahabol. Hindi na natin siya maintindihan. Ganun lang naman po. Halimbawa, kung gusto mo naman na binabasa niya yung ito. Halimbawa, insert tayo ng picture, pwede rin picture ng shape. Yan. Halimbawa lang, di ba? Listen to direction. Yan. Halimbawa lang yan, halimbawa, listen to direction. Pag clinic niya ito, babasahin niya ito. Pwede rin naman yun. Diba? So, kukopyahin natin yung text. Punta muna tayo sa ating code, sa module. Diba? Ikakopy lang natin ito. Ayan, kakopy lang natin yan. Ang papalitan lang natin dyan ay itong speak. Yung sinasabi niya lang ang papalitan natin. So, kukopyahin natin si direction. Yan. Ito lang yung pinalitan natin. Hindi dapat pareho ang pangalan ng mga function. Halimbawa, yan, o ng mga procedure. Halimbawa, yan, question 1, tapos question 1 dito, mag-error ka po doon. Walang parehong pangalan. So, ito ay sabihin natin direction. Para pagdating doon, ito, click natin siya, and then insert, action, run macro, direction. Pag niran po natin yan, at click natin siya, listen to the question and identify the meaning of the words through context clues. Choose from the word pool below. O, di ba? Ang galing. Pwede rin natin siyang i-post identify the meaning at i-resume. of the words through context clues. Choose from the word pool below. O, di ba? Ang dali-dali. So, ganyan lang po maglagay ng narrator sa ating slide. Ang dapat po nating tandaan, kapag ay lagi po nating, unang-una po nating iset yung reference, yung Microsoft Speech Object Library. I-check po dapat natin yan. Yan po ang una. Kasi hindi mag-work yung SP Voice kapag hindi po naka-check yung Microsoft Speech Object Library. Yan po. So, sana po may natutunan tayo ngayon sa ating bagong video tutorial. Kung may katanungan po kayo, i-PM nyo lang po ako, Alma de la Cruz Mindigurin, sa Facebook. Maraming salamat!